Akala ko Honda Grom. Di ko pa nakikita yung Honda Grom eh. Check nga natin. Alright, oo nga naman. Mukha siyang Honda Grom. Marami rin pala nag-aabang dito sa Honda Grom. Maliit din siya, netizens. Pero I think this one is manual transmission na motorcycle. Wala pa tayong idea sa specs and features nito ni Grom ha. Pero may mga nagsasabi na aabot to ng napakamahal. Mahal pa sa mga Giorno, 200,000, 300,000. Yun yung mga nababasa ko lang sa comments ha. So I think this will not be good for the Philippine market kasi hindi lahat makaka-afford at hindi lahat ay makakabili. Pero yung sasabihin mo na ito yung gagamitin mo for daily, I still use Honda Navi for a daily commute. Maliit lang siya, compact lang siya, at saka affordable. Yun lang yung mga masasabi ko na advantage ni Honda Navi. Kapag nag-release ka ng motorcycle dito na ganyang category, you want it talagang dumami yung user, kagaya ng Honda Click. So marami nga nagsasabi na baka daw mas marami nang bumili netong Navi kaysa sa Honda Click. I don't think makakahabol si Navi soon enough, pero give it 5 years, 10 years, we will see. Kasi marami pa ding ibang lalabas eh. Si Honda Click masyado nang dumami talaga yung user at talaga maganda yung pagkaka-formulate ni Honda sa motorcycle na to. Kaya wala talagang duda kung bakit nag-number 1 top sales siya sa Pilipinas, netizens. So, alam niyo sa ibang bansa, hindi naman sila masyado maate sa specifications eh. Kaya palagay ko to si Honda Navi, patok to. As long as it can get you from point A to point B, walang problema, maasahan ng makina. It's actually a good motorcycle. Yun lang yung mga napansin ko, netizens.